Ano po ba ang purpose ng kontrata? Tanong ko lang po sa inyo. Di po ba kaya po tayo may pinipirmahang kontrata? Dahil nakasaad doon lahat ang ating mga obligasyon at obligasyon ng other parties. Pero sa karamihan sa mga bansang kumukuha ng mga Pinay domestic workers, dito lang po sa Saudi ang malala. Hindi po sinusunod ang kontrata dito. Wala pong nasusunod na kontrata dito. Pag-deploy po ng hindi ko naman po nilalahat. Pero mas marami po. Siguro sa 10%, mga 8-9% ang minamalas dito. Bakit maraming OFW ang umuuwing luhaan? Bakit? Kasi nga napapabayaan po sila. Dito po kasi may mga amo na kinukumpis ka mga cellphone. Ang mga katulong as in talagang preso. Madalas. Okay? Maraming bawal. Mayroon din ditong among maramot na minsan halos ayaw ng palamunin yung katulong. Bibigyan man po, minsan tira-tira, kinamayan. Kahit naman po katulong kami, kahit naman po mga hamak na katulong kami rito, may pagkaselan din po kami sa pagkain. Kaya lang minsan no choice ka. Kesa magutom ka, ulcer, labas mo, sakit sa sikmura, kakainin nyo po yun. Kahit na tumutulo na yung luha mo. Yan, dapat yan naayos ng mga agencies bago nila dinideploy ang mga katulong, ang mga household workers. Dapat sinasala nilang mabuti yung mga employer. Minsan po yung mga employer, ano na po yan, may mga bad record na po yan. Ano po nangyayari? Gumagamit po sila ng ibang pangalan. Either sa friend, kapatid, mga magulang, ganun po. Gumagamit po sila ng ibang pangalan para makakuha sila ng katulong. Dahil alam nila may record sila. Yun po ang dapat na subaybayan ng ating gobyerno. Na dapat po tingnan nilang mabuti ang mga employer bago nila i-deploy yung mga Pilipina. Kawawa po. Hindi naman po kami nagpunta rito para maghirap. Okay lang po sa trabaho maghirap. Wag naman po sana sa buhay namin. Yun lang po sana. Sana po ang gobyerno natin sa Pilipinas, mas maging tutok kayo sa mga household workers na dinideploy nyo. Kasi po, ang mga yan, pag pumasok na sa bahay ng amo, di na po yan nakakalabas. Depende po yan kung mabait yung amo mo. Open ka, makalabas ka. Open ka sa mga cellphone. Open ka makipag-usap sa kapwa mo. Meron pong mga employer na never mong pwedeng kausapin yung kapwa mo. Ilabas ka man yan. Talagang as in, bantay sarado ka pa rin. So, kung may problema mo po siya, hindi po siya makakapagreklamo, hindi rin siya makakapagkwento sa kapwa niya Pilipina o Pilipino na nakikita niya sa labas. Kasi po, bantay sarado yung mga yan. Kaya sana naman po, yung mga agency dyan, sana po is tutukan nyo naman po yung mga dinideploy ninyo. Huwag nyo na pong hintayin na marereklamo kayo kay Raffy Tulfo. Di po ba? Wag po natin iasa lahat sa gobyerno yung obligasyon nyo minsan. Ganun po yun. Wag po kayong makasarili. Kasi po may buhay din kami, may pamilya din po kami. May mga anak kami pinag-aaral. Okay? Kung maganda nga lang po ang sahod dyan sa Pilipinas, hindi age discrimination. Walang age limit. Mas gusto pa po namin magtrabaho dyan. At least malapit kami sa aming mga anak, sa aming pamilya. Pero no choice po kami. Tulad ko po, may edad na ako. Ayoko na sanang bumalik. Dahil gusto ko naman makasama yung mga anak ko, mga nagsilaki na, hindi ko malagang nasubaybayan ang paglaki nila. Pero no choice ako, hindi ako makapasok ng trabaho dyan. Dahil overage na ako. Okay po? Sana po, isa pa yan na matingnan ng gobyerno natin. Paano naman kami kung gusto namin for good? Di po ba? Gusto rin na magtrabaho. Hindi na po kami makapagtrabaho dahil overage na po kami dito. Dito na kami nag-overage sa ibang bansa.